Minsan, may isang batang babae na nagngangalang Mia. Nakatira siya sa isang lumang bahay kasama ang kanyang lola. Isang araw, habang naglilinis siya sa attic, nakatagpo siya ng isang lumang salamin. Agad siyang nahumaling dito dahil sa kakaibang ganda nito. Walang kaalam-alam si Mia na may masamang nakatago sa likod ng salamin. Habang pinagmamasdan ang kanyang refleksyon, napansin niyang may ibang mukha sa likod niya. Isang babae na may maitim na buhok at malamig na tingin. Natakot si Mia, ngunit sa kabila ng takot, parang may nararamdaman siyang koneksyon sa babae. Sinubukan niyang tawagin ito, pero naglaho ang refleksyon nito. Nang mga sumunod na araw, hindi mapakali si Mia. Ang salamin ay parang isang pinto sa isang mundo na hindi niya maabot. Madalas na nagkukulong si Mia sa kanyang silid at pinagmamasdan ang salamin. Unti-unting bumabagsak ang kanyang mga grado at unti-unting nawawala ang kanyang mga kaibigan. Ang kanyang lola ay nag-aalala na, pero tila hindi na ito mahalaga kay Mia. Isang gabi, habang nag-iisa siya, biglang sumiklab ang mga ilaw. Ang salamin ay nagningning at ang babae ay muling lumitaw. Tulungan mo ako, bulong nito. Nasa likod ng salamin ako, at kailangan kong makawala. Naging masidi ang takot ni Mia, ngunit sa kabila nito, hindi niya kayang talikuran ang babaeng iyon. Paano kita matutulungan? Tanong niya. Kailangan mo akong akain, sagot ng babae. Huwag kang matakot. Muling nagliwanag ang salamin at bigla siyang nahulog sa harap nito. Ang kanyang mga kamay ay dumaikit sa salamin, at bigla siyang hinayla sa loob. Naramdaman niyang nawawala siya sa kanyang mundo. Nang magkamalay siya, nasa loob na siya ng salamin. Ang paligid ay madilim at malungkot, puno ng mga sirang salamin at mga anino. Sa kabila ng takot, naglakad siya. Nakita niya ang maraming refleksyon ng kanyang sarili, lahat sila ay nag-iisa at natatakot. Mula sa mga refleksyon, lumabas ang babae. Sama-sama tayong makalabas, sabi nito. Tinawag ng babae si Mia patungo sa madilim na sulok. Dito tayo makakahanap ng daan palabas, sabi nito. Pero habang naglalakad sila, unti-unting lumalapit ang mga anino. Ang mga ito ay mga refleksyon din na hindi nakalabas, at ang mga mata ng mga ito ay puno ng puot. Kahit natatakot, patuloy na lumakad si Mia. Sa isang sulyap, nakita niyang ang babaeng kasama niya ay nagiging mas malapit sa mga anino. Hindi ka makakalabas kasama nila. Sigaw niya, pero ang babae ay ngumiti lamang at sinabing, kailangan nating isakripisyo ang isa para makalabas. Nagpasya si Mia na hindi susunod. Sa halip, tumakbo siya pabalik sa salamin. Nakita niya ang kanyang refleksyon na nag-aalala, at sa huli, pinili niyang bumalik. Sa isang iglap, naramdaman niya ang isang malakas na puwersa na nagtulak sa kanya palabas. Nagising siya sa kanyang silid, nakabukas pa rin ang salamin. Nagtaka siya kung totoo ba ang lahat. Pero sa bawat tingin niya sa salamin, ramdam pa rin niya ang presensya ng babae at ang mga anino sa likod nito. Ang mga ito ay tila nagmamasid, naghihintay sa susunod na pagkakataon. Mula noon, nagpasya si Mia na huwag nang lumapit sa salamin. Ngunit sa mga gabi na nag-iisa siya, lagi siyang may naririnig na bulong mula sa likod ng salamin, huwag mo akong kalimutan. Hanggang sa isang gabi, hindi na siya nakatiis at lumapit ulit. Sa kabila ng takot, nagtanong siya, ano ang gusto mo sa akin? Sa likod ng salamin, ang babae ay ngumiti at nagbigay ng isang sagot na nagpasindak kay Mia, ikaw ang susunod na refleksyon ko. At mula sa araw na iyon, alam ni Mia na ang salamin ay hindi na basta-basta salamin. Isang mundo ito ng mga takot na hindi niya kayang talikuran. Mula noon, nagbago ang kanyang buhay. Isang mata na laging nakamasid sa kanya mula sa likod ng salamin, hindi na siya nag-iisa. Ang salamin ay, hindi lang refleksyon, ito ay isang bilangguan. Maraming salamat po sa panunood. Huwag kalimutan na mag-like at subscribe sa channel ko para mas marami pa tayong magawang kagaya nitong story nato. See you po sa next story natin.